ba ang globalization? Ang globalization ay isang proseso kung saan ang tao, kumpanya, at gobyerno ay nagkakaroon ng komunikasyon o tinatawag na interconnected na para pa isang global market. Take this pizza as an example. Bakit nga pa tayo nagtataka? Kahit nanggaling ito sa Europe. Simple lang yan. Ito ay dahil sa market integration. Dahil sa social media at e-commerce, ang isang produkto ay hindi na limitado lamang sa isang bansa. Sapagkat kapag na-hype o naging trend ito, nagkakaroon ng international trading at pwede na tayo bumili online at pagbayad via digital banks at kapag nag-order ka, boom! Ang isang produkto mo na galing sa ibang mundo ay nandyan na sa pinto ninyo. At hindi lang yung basta putol ha, dahil nagbubukas din ito ng bagong negosyo, trabaho, at umiikot ang pera natin sa ekonomiya natin. Tulad dito, sa globalization ay nagkakaroon ng palitan ng ideya, saving at lifestyle na na-adapt natin ng kultura nila. Dati, nung panahon ng Kastila o Amerikano, ang imperialism ay pananakop gamit ang baril at sundalo. Pero ngayon, sa modernong panahon, ang ginagamit ay pera, negosyo, at trade rules. Ito ang ating tinatawag na global economic imperialism. At dito, para mas madaling mag-visualize, nandito tayo sa SM Megamall. At dito rin, parang makikita natin kung paano tayo sinasakop ng hindi natin namamalayan. Paano nga ba tayo na-influence? Simple lang, sila ang may hawak ng budget at technology. Ang mga powerful countries katulad ng US, China, o Japan, sila ang mga nagsiset ng rules kung paano tumakbo ang negosyo sa mundo. Dahil kailangan natin ng trabaho at investment, pilit tayong sumusunod sa mga patakaran nila at ito ay mas pabor kaysa sa atin. Ang bawat kada sulok din, nakikita ko na mas pabor ang foreign products kaysa sa ating local ones. Pansinin naman natin ang cultural difference. Bakit nga ba mas madali makabili ng imported chocolate o shoes compared sa ibang Pinoy? Kasi nga mga powerful countries, pinupush nila ang free trade. Ano nga ba yun? Ang free trade, binabawas nila yung mga taxes ng mga foreign goods, kaya ito ay mas mabilis pumasok sa ating bansa. At dahil dito, nahihirapan ang ating mga local sellers na magbenta kasi nga ito ay mas mura at ito ay mas trendy. Pag-isapan naman natin ang mga multinational companies. Ito ang mga bigger companies, katulad ng Makro, H&M, and Starbucks. Karamihan sa mga kita nito ay lumilipat pa rin sa headquarters. Ngayon, pag-isapan naman natin ang about sa labor and outsourcing. Ayon, kapag dito sa Megamall, nakikita mo yung mga damit na made in Vietnam, na made in Bangladesh. Kasi nga, mas muna ang pagawaan. Bilang huling example, isipin natin ng mga American corporation tulad ng Nike at ng Apple. Ito yung mga companies na galing sa US pero sa ibang bansa ginawa. Katulad ng tayo ang mga nagbibenta pero silang nakakuha na kita. Ito ang essence ng modern imperialism na hindi natin kailangan ng mga sundalo or ng mga baril dahil sapat na ang mga market na ito para ma-influence tayo. Ang Americanization ay tumutukoy sa malakas na influence ng Amerika sa isang bansa. Tulad na lamang sa Pilipinas. Na-influensya nito ang lifestyle at clothing style at pati na rin ang sistema ng bansa. Kailan nga ba nagsimula ang influensya ng Amerika sa Pilipinas? Nagsimula ito noong sakupin ng United States ang Pilipinas noong 1898 during American and Spanish War. Sa kabila ng pagkakaroon ng kalayaan ay hindi doon nagtapos ang impluwensya ng Amerika sa ating bansa. Dahil ito sa globalization. Sa usaping lingwahe, malaki ang naging impluwensya ng Amerika sa mga Pilipino. Dahil noong panahon ng pananakaw, nagpadala sila ng mga guro o Thomasites upang magturo ng wikang Ingles sa mga public schools. At sa kasalukuyan, makikita mo pa rin ang influence ng Amerika sa mga Pilipino in terms of language. Dahil mas maraming Pilipino ang mas biyasang magsalita ng wikang Ingles at mas ginagamit ito
sa mga eskwelahan at lalo na sa mga trabaho. Pangatlo ay ang fast food culture. Kung titignan mo sa paligid, marami nang nakatayong fast food restaurants dito sa Pilipinas. Isa na rin dito ay ang McDonald's. Ang McDonald's ay nagmula sa Amerika. Nang dumating ito sa Pilipinas, ay inadapt nila ang panlasang Pinoy. Kung kaya patok ito sa karamihan. Kung merong western fast food, meron din tayong local fast food. Ito ay ang Jollibee. Ang apat naman ay ang media and entertainment. Sa larangan ito, malakas ang influensya ng United States. Batok sa mga Pilipino ang genre ng horror and action. Ilan sa mga example nito ay ang Avengers, Hunger Games, at Conjuring. Kung sa usaping musika naman, ang kilalang artist ng western ay si Taylor Swift. Kung saan ang mga fans nito ay nag-organize pa dito sa Pilipinas ng Sting Party at Slow Event. We're looking at it as a form of modernization. Ang westernization o Americanization ay nakakatulong siya para sa development ng ating bansa at makasabay din sa development ng ibang bansa. But kung titignan natin sa ating kultura at history, ang westernization o Americanization ay unti-unting binubura ang ating kultura, sining, at lalong-lalo na ang ating While globalization is a phenomenon is one of the major events that influences our society. Pasok dito ang globalization because first is, it is universal, meaning lahat ng tao ay naapektuhan nito. From pagkain, pananamit, and hanggang trabaho, may influences ang globalization. What is globalization? Wikipedia defines it as the increasing interaction of people, states, or countries through the growth of the international flow of money, ideas, and culture. But is that all what it is? How often do we ignore the effects it has on our daily lives? Through television sets, through newspapers, and even through smiles shared from miles away. Revolutionized commerce in today's world in a way that leaves our local vendors with nothing but unsold stock. It leaves vast amounts of natural damage, but at the same time brings nations together, working to generate advancements towards our society. One is it crosses borders. It ignores physical walls connecting a buyer in Manila to a seller in New York instantly. Next, punta naman tayo sa factors kung bakit mas malakas ang global. First, technology. Dahil sa internet, instant na ang communication. Kaya na natin makipag-usap at mag-share ng information kahit nasa ibang bansa. Second, transportation. Mas madali at mas mura na pag-deliver ng goods dahil sa modern shipping. Third, trade policy. Binabaan ng government ang taxes at restrictions para mas madaling makabenta ang mga negosyo kahit sa ibang bansa. Ano nga ba ang epekto ng globalization? Number one is economic growth. It allows developing countries to grow by selling to rich countries and creating millions. And the last one is the cultural exchange. We now share music, movies, foods, and ideas across the globe, creating a global culture.